says that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not counting our sins against us. He made Christ, who knew no sin, to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in him. Jesus Christ, both God and man, died, was buried, and rose again. He died for our sins upon that tree, and rose again for you and me. If we believe that gospel true, eternal life he'll give to you. Seasons come, they don't stay. Before you know, tomorrow's yesterday. We walk through life as though it will not end. But just remember Christ will come again. So tayo po ay magsisimula sa isang maikling panalangin. Dear Lord, marami po salamat sa pagkakataong ito na muli kami ay makapag-aral sa iyong mga salita. Marami po salamat sa mga taong nanonood, Panginoon, sa mga messages na ito. Bless them, Lord, at magkaroon po kami ng paglago sa aming pananaw ayon sa iyong mga salita. Pangunahan po kami ngayon sa oras na ito at marami pong salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na sumampalataya sa inyo dahil sa ginawa ng aming Panginoong Yesus doon sa cross ng Calvary na nang siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po aking dalangin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, muli isang mapagpalang araw mga kapatid. Tayo ay nagpapatuloy sa ating topic, God's Timeline. Ating natunghayan sa nakaraan ang section Genesis chapter 1 verse 1 up to Genesis chapter 11 verse 32. So makikita natin dito na ang susunod na ating section na ating tatalakayin o palalakihin ay mula sa Genesis chapter 11 hanggang Malakias. Ang kalagayan ng tao sa section ito ay magulo sa tingin ng Diyos, no? Dahil nakita natin na sila ay sa Torre ng Babel, ang mga tao ay isa lamang ang kanilang language, pero ginulo ng Diyos at sila ay hindi na sila nagkakaintindihan, no? So sa gitna ng kaguluhan ito, tinawag ng Diyos si Abraham, no? At pinangakuhan siya na pagpapalain siya. Sabi nga niya sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, sabi niya dito, And now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. Si Abraham ay isang righteous man, no? Makikita natin na sila ay mayaman sa land of Ur, pero tinawag siya ng Panginoon at siya ay tumalima, no? Umalis sa kanyang mga kindred at sa kanyang father's house dahil sa nais niyang sumunod sa Panginoon. And verse 2, And I will make of thee a great nation. Pangako ng Diyos sa kanya na gagawin kitang isang malaking bansa, no? And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Ito ang kanyang purpose sa pagtawag ni
ng Diyos kay Abraham to be a blessing to other nations, no? And I will bless them that bless thee. Ang magpapala sa kanya ay pagpapalain din, and curse him that curseth thee. So ito yung mga pangako ng Diyos, no? So ito ay unconditional, no? And in thee shall all families of the earth be blessed, no? Ang 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 pinaka purpose and plano ng Diyos sa buhay ni Abraham is to gamitin siya, no? Hindi lamang ibe-bless siya ng Panginoon, kundi maging extension of or channel of blessing sa ibang mga bansa, no? Pagkatapos ay nagsimula sa kanya ang bansang Israel. Pagkatawag niya, ito nanggaling sa kanya ang isang bansa, no? Ito yung Israel, no? Ang Diyos ay nakipagtipan sa kanila sa pamamagitan ng pagtutuli sa Genesis chapter 17, 10 and 11, ano? At dito sa aking chart makikita ninyo na 17 to Deuteronomy chapter 17, 1 to 14. Pero babasahin ko lang sa inyo yung 10 and 11. This is my covenant which you shall keep between me and you, Israel and God, no? And thy seed after thee, every man's child among you shall be circumcised. And you shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. So, yun ang gusto ng Diyos, no? Ang kanyang tipan, na ingatan at ang inyong mga binhi, pagkamatay mo, sabi niya na dapat tuliin ang bawat batang lalaki sa inyo at tuliin ninyo ang laman ng inyong balat, no? At ito ay magiging tanda ng aking tipan sa inyo. So, dito sa ating tinatalakay, ang konteksto dito ay tungkol sa mga hindi tuli, ay puputulin ng kanilang foreskin or tutulihin sila, no? At ang ginawa ng Diyos ng pagkakaiba, no? Ito ang konteksto, no? At ang ginawa ng Diyos na pagkakaiba sa pagitan ng pagtutuli at ng di pagtutuli. Yung tinatawag nilang uncircumcisions and the distinction between them, no? Yung uncircumcision. So sa liwanag ng katotohanan ito ay mayroon na ngayong dalawang grupo ng mga tao, no, sa mundo. Mas mauunawaan na natin ang talatang ito, yung Ephesians chapter 2 verse 11, ano? Kung paano yung sinabi niya doon ni Apostol Pablo sa taga-Efeso, no? Sabi niya doon, wherefore remember that ye being in time past. So marahil makikita niyo yung term na o salita na in time past, no? Yung panahon na ating pinag-aaralan na Gentiles in the flesh. Tayo yon na who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, no? Kaya lalahanin ninyo, sabi niya, na kayo noong nakaraan ay mga hentil sa laman na tinawag na di pagtutuli. Sa pamamagitan niya ang tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, no? Kaya mula sa simula hanggang sa Malakias ay nagpapakilala itong ang gitna ng pader ng pagkahati. Yung sinasabi nilang tinatawag nating sa Ephesians na banggit ito na middle wall of partition, no? Hanggat nariyan yung middle wall of partition na yan, hanggat nandiriyan yung middle wall of partition na yan, ay may paghihiwalay ang pagtutuli sa hindi pagtutuli, no? So sa ayaw at gustuhin man natin, sa salita ng Diyos ay malinaw na mayroong distinction once na makita natin yung middle wall of partition. Mayroong separation ang circumcision dun sa uncircumcision. Sa tuwing ang paghahati na ito ay ipinapakita sa iyong mga banal na kasulatan, ano? Hindi maaaring magkaroon ng katawan ni Kristo or body of Christ. Wala yung body of Christ.
Dahil ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga believing Jews and Gentiles, no? Dahil wala ng pagkakaiba ang mga ito. Ayon sa Romans chapter 10, verse 12, ating mababasa doon, "For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all upon him." So, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego sapagkat ang iisang Panginoon sa lahat ay mayaman sa lahat na tumatawag sa Kanya. So, sa usaping doktrina, hindi pwedeng i-apply ang anumang tagubilin mula sa section ito sa body of Christ. Bagamat ang katotohanan ito ay naisulat para sa iyo and for the completion of the entire scriptures. Ngunit hindi tungkol sa iyo ang section na ito bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ang buong Biblia ay naisulat para sa tao, ngunit hindi lahat ay nakasulat dito ay nauukol sa iyo o sa akin. Yan ang problema ngayon sa ilang mga Bible student, na ang buong Biblia ay para sa kanila na walang anumang pagtatangi kung kanino ito isinulat. Ngayon ay magbabasa tayo ng ilang talata upang makita ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupong ito na nangyari noong nakaraan. The distinction between the circumcision and the uncircumcision. So makikita natin kung ang pagitan ng dalawang ito na there is a middle wall of partition. Ito ay ating susuportahan sa pamamagitan ng ating banal na kasulatan. In Exodus chapter 11 verse 7, makikita natin dito na ang sabi niyo rito sa chapter 11 verse 7, But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue against man or beast, that ye may know how that the Lord God, that the Lord that put a difference between the Egyptians and Israel. So makikita natin na ngunit laban sa kanino man sa mga anak ni Israel, sabi niya, walang magagalaw ni isang aso ang kanilang dila laban sa tao sa hayop upang iyong malaman kung paano ang Panginoon ay naglalagay ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Ehipsyo at ng Israel. So dito pa lang makikita natin, even by the way, ang Ehipsyo ay isang uri ng mundo, or referring to other nations outside to Israel. So dito pa lang ay makikita natin na ang paghihiwalay ng Diyos maging sa kanilang mga hayop. Sa Exodus chapter 9 verse 3 and 4, natanggal yung 4 dito, pero sa verse 3 makikita natin, Behold, the hand of the Lord is upon thy cattle which is in the field, upon the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep there shall be a very grievous rain. And the Lord shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt, and there shall nothing die of all that is the children of Israel. So narito ang kamay ng Panginoon ay nasa maging sa kanilang mga hayop sa parang, ang kanilang mga kabayo, sa kanilang mga asno, kamelyo, baka, at sa mga tupa, magkakaroon ng totoong mabigat na pagpatay. At ang Diyos ay inihiwalay niya ang mga baka ng mga taga-Israel, o mga hayop ng mga Israelita at ang mga hayop ng mga Ehipsyo, at walang mamamatay sa mga pag-aari ng anak ni Israel. So makikita natin yung distinction between the uncircumcision and the circumcision, which circumcision referring to Israel and uncircumcision referring to Egypt and all other nations, maging sa mga hayop, hindi iniingatan pa rin ng Diyos. Makikita rin natin sa Leviticus chapter 20 verses 22 to 26. Ang sabi niya doon, you shall
Ye shall therefore keep all my statutes and all my judgments, and do them, that the land whither I bring you to dwell therein eschew you not. No? Ang talatang ito ay nagpapaalala sa kanila upang sundin ang mga tagubilin at ingatan ang mga palatuntunan ng Diyos sa kanila. And then in verse 23, and you shall not walk in the manners of the nation, no? Ang bansang kanilang pupuntahan, no? Which I cast out before you, for they committed all these things. And therefore I abhorred them. Huwag silang lalakad na ayon sa mga kaugalian ng bansang ito, no? Then na itinaboy ng Diyos sa harap nila na kanyang kinasusuklaman, ano? Sila kinasusuklaman dahil sa kanilang mga ginagawa, no? But in verse 24, but I have said unto you, you shall inherit their land. So ang kanilang mga lupa ay which is now in Canaan, ano? And I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey. I am the Lord your God, which have separated you from other people. So itong lugar na kanilang ipamamana na ito, which is rich sabi nga niya, floweth with milk and honey, no? So tunay na napaka yaman ng lugar na ito sa yung lugar ng Israel, no? So kaya hanggang ngayon nagkakaroon nga ng mga kaguluhan sa bansang yan dahil nga doon sa hindi totally sumunod ang bansang Israel to wipe out all the people there in Canaan, no? So sabi niya, ipamamana sa kanila ng Diyos ang kanilang lupa at ang pagpapakilala niya sa bayang Israel na ang Diyos ang humiwalay sa kanila sa ibang bayan, no? So in verse 25, atin ring makikita dito, you shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean, and you shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated you from you as unclean. Ang paglalagay ng pagkakaiba sa malinis at maruming hayop upang mag-iingat ang bayang ito, no? So verse 26, makikita rin natin dito, and you shall be holy unto me. So dito nakikita natin kung ano ang kalagayan ng bansang Israel in the sight of God, no? For the Lord I am holy, and I have severed you from other people, that you should be mine, no? Ako'y magiging banal sa akin, kayo'y magiging banal sa akin, sapagkat ako, Panginoon, ay banal, at hiniwalay kayo sa ibang bayan upang tayo'y maging akin. So malinaw na makikita natin na that there is a distinction between other nations and Israel. So hindi lamang dito makikita ang distinction, no? That there is a middle partition between them, no? Yung Deuteronomy chapter 14 verse 42. So makikita natin sa talatang ito, for thou art unholy people, no, unto the Lord thy God, and the Lord that chosen thee to be a peculiar people. Pag nakita natin your word chosen, referring to Israel, no? Sila ang bansang pinili ng Diyos to be a peculiar people, no? Nakakaiba sila, no? Unto himself, no? Above all the nations. Tandaan po natin, pag nakita natin mostly pag nakita natin ang salitang nations, is referring, no, to other nation, no, outside Israel. And the word nation is usually referring to Israel alone, no? So so kapag sinabi natin in time past, ay may kinalaman sa kautusan, no? So nagbibigay ng tagubilin ng Diyos na sumunod para tuliin ang bayang Israel. Ang Israel, ang dealing ng Diyos sa kanila ay binigyan sila ng covenant, and then binigyan din sila ng mga tuntunin, batas, yung ibinigay na batas kay Moses upang kanilang sundin. Sa
sa pagkikita ni Israel o sa pasimula ni Israel ang kanyang ibinigay na tuntunin na utos sa kanila ay tuliin ang bayang Israel. Sa tuwing ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, tandaan po natin ito na ang katawan ni Kristo ay hindi maaaring umiral, hindi natin makikita. Gayon din, ang lahat ng nangyayari sa Israel ay patungkol sa mga propesiya. So, prophecy. Isa pang prinsipyo na kailangan nating tandaan sa tuwing mayroong usaping tungkol sa propesiya or prophecy, ang church, the body of Christ, ay hindi ang paksa dito. Pagka propesiya ang pinag-uusapan, ang paksa ay ang bansang Israel. Ang katawan ni Kristo ay isang lihim. Tandaan natin, isang mystery ang body of Christ na itinago ng Diyos na unang nahayag kay Pablo. So maraming controversy about the revelation of the mystery first to Paul, pagkatapos niyang maligtas. Ang bahaging ito ay mula sa Genesis chapter 11 hanggang Malakias. So, ang susunod na section na ating palalakihin ay mula sa Mateo hanggang kay Apostle John, ang 4 na ebanghelyo na ating bibigyan diin at ito ay ating palalakihin. Sa chart na ito, ipinapakita na tayo ay nasa time pass pa, nasa time pass. So, we will substantiate this claim o topic na to based on scripture. Hindi pa dumarating sa panahong but now, Kapag pumasok ka sa ebanghelyo ni Mateo, tandaan natin, ikaw ay pumapasok sa lumang tipan, kung saan ang sinagoga, kung ang sinagoga ay punong-puno sa operasyon, punong-puno sa operasyon. Ang mataas na saserdote ay aktibo. Ang dugo ng mga toro at kambing ay ibinubuhos araw-araw, Merong mga yung sacrificial system ay nasa full operating, nag-ooperation, may operation, Ang naghihiwalay sa lumang tipan sa bagong tipan ay yung 400 na taon, na silence. So binasag lamang nito ang katahimikan na katahimikan iyon ni John the Baptist, nang siya ay nangaral, sumigaw sa ilang na ihanda ang daan ng Panginoong Yesus. So, ang ating Panginoong Yesus ay ipinakilala niya ang kanyang 12 alagad. Tinawag niya ang kanyang 12 alagad at sa panahong ito, mayroon pa ring 2 grupo, Tandaan natin, mayroon pa ring 2 grupo sa mundong ito. O still yung tinatawag nilang Israel sa circumcision o pagtutuli at ang mga hentil sa di pagtutuli o uncircumcision. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Jesucristo ay ginagawa dito sa mga araw na ito or that is prevailing condition that time. Ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus ay makikita sa Romans chapter 15 verse 8. So ito ang nangyayari noon, in verse 8 ng chapter 15 of Romans. Now I say, Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision. Tandaan po natin na si Jesus Christ is the minister for the circumcision, not uncircumcision, for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers. So, siya ay isang ministro ng pagtutuli upang pagtibayin ang mga pangako na ginawa sa mga ama, o fathers, Ano ba ang ibig sabihin na siya ay ministro ng pagtutuli? Mayroong iba't ibang ministro sa bawat grupo ng mga denominational churches.
Di po ba? Pentecostal, no? Baptist, Lutherans, Methodist. Dito, ang ating Panginoong Yesus ay ministro o minister ng circumcision, ng pagtutuli, at hindi para sa pagtutuli. Nangangahulugan ito na umiiral pa rin ang tinatawag nating middle wall o partition. Ano? Sorry. Nangangahulugan na umiiral pa rin ang ating gitnang pader ng partition. So, tandaan, hanggat ang gitnang partition ay umiiral, hindi maaaring magkaroon ng katawan ni Kristo. No? Tandaan natin, hindi po pwedeng magsama, no? Ang circumcision and uncircumcision. So, ngayon, sa modernong panahon ng Kristyanismo ay naniniwala na ang Ebanghelyo ay kabilang sa katawan ng Kristo. Paano natin mapapatunayan ang katotohanan ito? So, naanggit ng pader ng partisyon na ito ay umiiral pa rin sa 4 na Ebanghelyo. Paano natin mapapatunayan? Una, ito po yung sinasabi ko, no? Yung middle wall of partition. Paano natin mapapatunayan na ito ay umiiral pa rin during the time of the four gospel, no? In Matthew chapter 10 verse 5 and 6. Ang sabi po niya rito, in verse 5, "This 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not." Sabi niya, huwag kayong pumasok sa mga Samaritano. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus, no? At iniutos sa kanila na sinasabi, huwag kayong magsiparoon, no, sa daan ng mga hentil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano. So ito tuwirang instruction sa kanyang mga 12 apostol, no? In verse 6, makikita din natin, "But go rather to the lost sheep of the house of Israel." This is a direct instruction na sila ay pupunta lamang sa mga nawawalang tupa, no, ng bansang Israel. So, hindi lamang itong verses na ito na nagpapatunay that there is a distinction or middle wall of partition between them, no? Yung Matthew 15 Matthew 15 verse 24. Ang sabi niyo doon, "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Ang Panginoong Yesus mismo ang siyang nagsabi, no? At siyang sumagot sa kanila na, "Hindi ako sinugo kundi sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel." Christ was sent only to the lost sheep of the house of Israel. By the way, we are not lost sheep. We are not sheep. Ang nawawalang tupa ay ang Israel. Hindi po tayo lost sheep. We are the body of Christ, no? Hindi tayo piniling bayan ng Diyos to be called sheep, lost sheep, no? So, makikita rin natin na hindi lamang dito, sa Lucas chapter 19 verses 8 and 9, tungkol kay Sakeo sa kanyang pagkaligtas, no? Sabi niya rito, basahin natin verse 8, "And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, half of my goods, no, I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham." So pag narinig natin yung son of Abraham, siya ay referring to the Israel, referring to family of Israel and not the other nations, no? Si Zacchaeus ay tumayo at nagsabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon," sabi niya, "ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa dukha. At kung kumuha ako ng anuman sa kaninumang tao sa pamamagitan ng maling paratang, no, isasauli ko siya ng 4 na ulit, no?"
So, yun ang sinabi ni Zacchaeus. Hindi lamang ito yung verse na ating makikita na buhay pa ang middle wall of partition that time, during the time of our Lord's ministry. Ang sabi niya dito sa John 4:22, ang ating Panginoong Yesus, ang siya pa rin sumagot, sa babae. Sabi niya rito, you worship you not know what, you not, sorry, you worship you know not what. We know what we worship. Dito natin papansinin yung for salvation is of the Jew. Di ba? Sabi niya, kayo ay sumasamba, hindi ninyo nalalaman kung ano. Nalalaman namin na ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. So, ang kaligtasan ay sa mga Hudyo, ngunit ang Israel ay hindi pa handa na tuparin ang posisyong iyon. Hindi nila natanggap ang kanilang Mesiyas sa katunayan handa silang patayin siya. Sa aking research, minsan almost 3% lamang daw ang naniniwala sa panahon nito sa mga Jews na sa ating Panginoong Yesus. So panahon na yon, the prevailing condition that time, hindi nakahanda ang bansang Israel sa ipinangako ng Diyos sa kanila to be a kingdom of priests. Gagamitin ng Diyos ang bansang Israel to lead the Gentiles nations. Magiging mag-ahari ang Panginoon and sila ay magiging kingdom of priests, pero hindi nila ito tinanggap ang kanilang Mesiyas. Katunayan, handa nga silang patayin. The original plan of God for Israel is to be a blessing to other nations. So bago natin palakihin ang bahaging ito, itong nasa screen, mula sa Acts chapter 1 to 7, may isang mahalagang talinghaga na nagpaliwanag sa yugtong ito ng panahon. Yung panahon na ito ay at ito ay matatagpuan natin sa Lucas chapter 13 verses 6 and 9. Ito ay ating babasahin ang parable na ito. So, malimit ang Panginoon ay nagsasalita ng isang parabola. Always take note, pag-aaralan din natin ito na sa mga sumusunod na araw, Pag nakita natin yung word na a certain mind, usually ito ay ginagamit niya sa mga parabola, So, mayroong interesting na parables na ating bubuksan later on. In verse 6, sabi niya rito, he spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. So, sinalita din niya ang talinghagang ito ang isang tao, God, which is referring to the Lord, and may isang puno ng igos, which is referring to Israel, na nakatanim sa kanyang ubasan. Actually, ang vineyard dito ay the world, Ang nakalagay dito ang bansang ito, at siya ay naparoon at naghanap ng bunga doon sa halaman na yon, ang Israel, at walang nasumpungang bunga. In verse 7, then said he unto the dresser of his vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? So in verse 7, na magkagayoy, sabi niya sa mag-aalaga, Godman, yung yung mga prophets o yung mga lingkod ng Diyos, yung mga nangunguna sa kanila ng kanyang ubasan, yung ubasan which is the world. Narito nitong 3 taon, sabi niya, 3 years ministry of Christ. Yung 3 taon na ministry ng ating Panginoon ay naparito at naghahanap ng bunga sa puno ng igos, So, ang bansang Israel ay inahanapan ng Diyos ng bunga, fruits. Pero ito ay naging barren,
So sabi niya, ah, at wala akong nasumpungan, sabi niya. Putulin mo, bakit ito gumugulo sa lupa? Nais na ng Diyos na putulin mo natin siya. Bakit guguluhin pa yung lupa? Hindi naman nagbubunga, no? So, and he answering and said unto him, Lord, verse 8, no? And he answering unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. So, lalagyan niya ng pataba. Sumagot at sinabi sa kanya sa Panginoon, pabayaan mo rin sa taong ito 1 year extension hanggang sa yung tinatawag nilang 1 year. Pagbigyan natin sila ng 1 taon, no? Hanggang sa aking mahukay sa palibot at dumihan ito, no? So bigyan pa natin ng 1 taon, no? So in verse 9, at ang sabi pa niya, and if it bear fruit, well, sabi niya, and if it's not, then after that thou shalt cut it down. So napakahalaga itong mga term na ito, yung mga cut it down, yung 1 year extension, ating susuriin, ano. Kung magbubunga, mabuti. Kung hindi magbubunga, sige, puputulin na natin, ano. Ang 1 taong yugto ng panahon ay ang pinakamahalaga sa pag-unawa sa salita ng Diyos na wastong hinati, ano. Marahil ang nakakalitong bahagi, no, ng banal na kasulatan para sa karamihan ng mananampalataya sa Biblia ay ang unang 7 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Maraming mga dispensationalist na nagpaparatang sa isang mga grupo na ang tawag sa kanila ay hyper or ultra dispensationalist. Dahil sa pananaw nila sa Acts chapter 1 up to 7 ay hindi pa nagsimula doon ang Church, the Body of Christ. Pero aalamin natin sa mga sumusunod na pag-aaral natin to support, no, ang claim na ito at susuriin natin sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. Pansamantala po, natin puputulin dito ang ating topic at itutuloy sa susunod na araw, no? Marahil hindi mo pa tulad po ng aking nasabi kanina, hindi pa natin narinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. So narito ang sinabi sa 1 Corinthians 15:1-4. Ito ay patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus na siya ay namatay, ninilibing at nabuhay na muli. Ito ang kailangan natin tanggapin at sampalatayanin, no? To have faith with this gospel, no? So sana po naging pagpapala ang maikling mensahe ngayong oras na ito. At see you next time po. God bless po, and to God be the glory. We will close in prayer. Marami po salamat, Panginoon, sa muli sa pagkakataong ito na ibinigay po inyo ang oras na ito upang kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng inyong salita. Lord, nawa pagpalain po ninyo yung mga taong makaririnig sa salitang ito o sa aming pinag-aaralan, sa message na ito. Buksan mo ang kanilang kaisipan, magkaroon sila ng malawak na kaisipan upang makita nila ang inyong mga salita. Ito po ang aking hiling. Pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. To God be the glory po.